mapagpalang gabi po sa ating lahat at happy Sabbath. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataon na tayo pumuli ay sama-samang makapag-aral ng kanyang banal na salita. At sa gabi po ito, ang libro po na ating i-review ay nasa chapter 19 po ng Ministry of Healing na may pamagat In Contact with Others. Sorry, In Contact with Nature, chapter 19 po ng Ministry of Healing. God's original plan for humanity. So ito po yung original na plano ng ating Panginoon para po sa ating mga tao, para sa ating overall well-being. God placed Adam and Eve in nature, not in luxury, for their health and happiness. So sa simula pa lamang po ng paglalang ng tao ay hinanda na po ng Panginoon yung ating tahanan. So yung tahanan na po ito ay hindi po isang marangyang pamumuhay, kundi isa pong simple, ngunit may napakagandang kapaligiran. So ito po yung dinisenyo ng Panginoon sa magiging tahanan ng ating unang mga magulang, yung Garden of Eden. So, alam po ng Panginoon from the very beginning yung necessities ng tao at kung ano po yung pinakamabuti para sa ating kalusugan. So, gayon din po yung ating kaligayahan. So, the Garden of Eden was filled with beauty, flowers, trees, birds, and peaceful animals. So, sa Garden of Eden po, makikita po natin ito po ay isang perpektong larawan ng kagandahan ng kalikasan. Makikita natin yung iba't ibang uri ng yung mga bulaklak, maraming mga puno, gayon din yung mga ibon po na umaawit ng papuri sa Panginoon. Dito din natin makikita na yung iba't ibang hayop, maliit man o malaki, ay payapa silang namumuhay doon. Dinisenyo po ito ng Panginoon, hindi lamang po para sa kasiyahan ng tao, kung hindi po dahil din po para ma-appreciate natin yung kabutihan at pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang nilikha. Next, Adam and Eve delighted in Eden and in daily communion with God who gave them meaningful work and spiritual lessons. So, doon po sa Garden of Eden, alam po natin na yung gawain po ng ating unang mga magulang ay pangalagaan po yung kapaligiran. So, para po sa kanila, yung gawain na yon ay hindi isang pasanin, kundi ito po ay isang kaligayahan na nagbibigay sa kanila ng maayos na kalusugan. So, sa pamagitan po ng pag-aalaga nila sa garden ay hindi lamang po sila na i-exercise, kundi natututo din po sila sa mga aral na direkta pong nakikipag-communicate yung Panginoon sa kanila through nature. Lessons for today from Eden. So may mga aral po na ating mapupulot na applicable po sa panahon natin ngayon. Though sin has marred the earth, God's plan still includes joy in nature. The sick benefit greatly from contact with the natural world. So bagaman po nasira ng kasalanan yung mundo, nananatili pa rin po ang plano ng Panginoon na tayo po mga tao ay mamuhay tayo na malapit sa kalikasan. Ninanais po ng Panginoon na pagmasdan natin at i-appreciate natin yung kanyang mga nilikha. At sa pamagitan po ng pag-contact natin sa nature, ay nagkakaroon po ng kagalingan sa atin. Lalo na po sinasabi dito na the sick benefit greatly from contact with the unnatural world. So, yun pong mga may karamdaman, malaki po yung benepisyo kapag tayo po ay nai-expose sa nature. Problem with city life. So ito po yung madalas na problema kapag tayo po ay naninirahan sa isang syudad. First, cities are noisy, polluted, and imprison the sick in lifeless surroundings.
leading to sadness and deeper illness. So ito po yung realidad, di ba? Kapag tayo po ay nasa city, punong-puno po ng ingay, ingay sa sasakyan, pollution, at makita po natin yung lugar doon sa city is napaka-crowded. At kung tayo po ay may sakit, ay mas lalo pong nagpapabigat sa ating kalagayan. At madalas po, lalo na sa mga hospitals, ay madalas yung mga may sakit ay nakakulong lamang sa apat ng sulok ng silid. So hindi man lang po yung kwarto, hindi man lang po napasukan ng sariwang hangin, hindi man lang po nakapasok yung sinag ng araw. At kung ganito po yung kapaligiran ng may sakit, ay lalo po silang nalulugmok sa kanilang sakit at nawawalan sila ng pag-asa dahil hindi lang po physical yung naaapektuhan sa kanila kapag sila ay nakakulong sa isang lugar na hindi po kaaya-aya, kundi pati yung emotional at maging yung kanilang spiritual ay mawi-weaken din or manghihina sila. Cities also present moral dangers. The sick need new positive and spiritual surroundings for healing. So, alam po natin na sa syudad po, talamak po yung mga immoral na gawain. At para po sa taong may sakit o yung taong nagsisikap para mabago yung kanilang mga masasamang gawain ay hindi po ideal na lugar yung city. Bagkos ito po yung malaking hadlang sa kanila sa pagbabago. Sapagkat patuloy po nilang makikita yung ah, mga bagay na hindi nakakatulong sa kanila. Kaya kailangan po na ah, ma-expose sila sa kalikasan na magbibigay sa kanila ng lakas. At kapag tayo po ay nasa ah, kalikasan ay yung atin pong mind ay mas na-uplift po siya sa makalangit na bagay. God's healing through nature. So yung paggamot po ng Panginoon sa pamamagitan ng kalikasan. So nais po ng Panginoon na sundin po natin yung kanyang simple remedies of nature. So napakarami pong paraan ng panggagamot pero ito po yung uh, heaven's approved healing sa pamamagitan po ng paggamit ng mga simple remedies sa kalikasan na hindi po makakasira sa ating katawan. Institution for the sick should be in the country. Nature, sunlight, fresh air, exercise restores health. So, ito po yung isa sa council ng ating prophet. Kinakailangan po na yung atin pong mga institution, particularly yung health institution natin, yung sanitarium ay dapat talaga ilagay siya sa countryside. Sapagkat uh, doon po sa country, nandun po yung mga natural na sangkap para po tayo ay gumaling. So sa pamamagitan po ng sunlight, napakalaki pong benepisyo yung ating makukuha kapag tayo po ay nai-expose sa araw. At gayon din po kapag tayo po ay nakalanghap ng sariwang hangin at doon din po nagkakaroon tayo ng exercise, yung pag-garden. Iyan po ay isa sa pinaka-effective na exercise para ma-restore po ang ating kalusugan. Outdoor life can cure diseases caused by modern lifestyle. Physicians should encourage patients to spend time outside. So, dito po, yung mga may sakit na, lalo na po sa panahon natin ngayon na punong-puno po ng sakit yung mga tao, yung dulot po sa pagod sa trabaho, sa stress, ganun din sa pressure ng buhay. So, napakadali pong magamot or uh, isa po sa paraan para tayo po ay magamot ay i-expose po natin ang ating sarili sa kalikasan. So, iba po yung dulot ng kalikasan kapag tayo po ay andun. At sinasabi din po dito na yung physician dapat ay ini-encourage natin yung pasyente natin na lalabas. Hindi po natin hahayaan na nakakulong lang po yung pasyente sa loob ng kwarto. Kung hindi po, much of her time dapat maka-expose po siya sa kalikasan. So, ito po ay part ng kanyang healing. Yung kahit po yung simpleng paglalakad lamang po na siya ay nakalanghap ng hangin, siya ay nasisinaga ng araw, yan po ay napakalaking benepisyo po sa kanyang kalusugan. Those weary of city life rejoice in quiet and freshness of nature, which contains healing properties
in trees and flowers. So yun pong mga tao na nasistress, napapagod sa syudad dahil sa pressure, ay makakamtan lamang po nila yung kapahingahan, yung tunay na kapahingahan at kagalingan kapag ah, pupunta po sila sa lugar na kung saan makikita po nila yung nilikha ng Panginoon, yung kagandahan ng ginawa ng Panginoon at doon po yung kanila pong pag-iisip ay lalawak at doon din po nila ma-appreciate yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Nature refreshes the sick mentally and physically, lifting their spirits and helping them recover. So, yung kalikasan po ay meron po siyang powerful na properties na nakaka-refresh po. So, iba po talaga yung um, magiging feeling natin kapag andun tayo sa kalikasan. Hindi lamang po siya nagbibigay ng kagalingan sa ating sakit physically, ngunit pati na din po sa ating isipan. So yung magulo po nating isip kapag tayo po ay pupunta sa kalikasan ay doon po parang na-unburden po yung ating mga madaming iniisip. So sabi po dito na kapag ka yung may sakit ay nai-expose po sila sa mga green fields, yung mga nakakalanghap sila ng sariwang hangin, nasisinagan sila ng araw, yun pa lang po, napakaliit po siya kung titingnan, pero napaka-powerful po yun na agent para mabawasan po yung kanilang iniisip at nararamdaman. So, next po, plan for patient to spend time outside. Teach them to breathe deeply and exercise properly for lasting health. So, kinakailangan po talaga, lalo na po sa mga may sakit na nai-expose po sila sa labas. O kinakailangan na hayaan po yung may sakit na maglakad-lakad po doon sa kalikasan. Makakalangha po sila ng mga negative ion na nanggagaling po sa mga puno. So, hindi po sapat kahit pa andun ka sa country. Pero kapag yung pasyente mo ay binibigyan mo lamang ng gamot, kahit natural pa yan, o pinapahinga mo lang sa loob, ay hindi po siya gagaling. So, napakahalaga po na lalabas siya at lalanghap ng sariwang hangin. So, dapat din silang maturuan na huminga ng malalim para po yung kanilang dugo na pupunta sa lungs ay maayos at malinis. So, ganun din po na kinakailangan ma-introduce din sa kanila na mahalaga yung exercise palagi para mapanatili po na healthy yung ating katawan. Next po is practical activities in nature. Outdoor work like gardening helps patients shift focus from self to healing and joy. So yung gardening po talaga isa po itong best exercise o lalo na po sa mga pasyente, ito po yung effective method para ma-divert po yung atensyon ng may sakit mula sa kanyang paghihirap. So instead po na madidepress siya dahil nakahiga lang siya, kapag ka siya po ay na-expose sa nature o bibigyan po siya ng gawain like gardening, halimbawa sa pasyente mo, kagaya po ng ginagawa ni Ate Aisa sa kanyang mga pasyente, ay binibigyan niya po ito ng isang garden na aalagaan. So yung instead na nakafocus siya sa kanyang sakit, instead na nadidepress siya, ay napapalitan ito ng positibong ugali. So nabibisi po yung kanyang isip sa mga gawain at isa din po ito sa paraan na maramdaman po ng pasyente yung kanyang halaga. So maramdaman niya na meron pa pala siyang halaga at hindi siya burden lamang. Nature draws the mind to God and the hope of heaven where there is no suffering or death. So, ang nature din po ay nakakatulong ito para yung atin pong mga pag-iisip ay mapalapit po natin sa Panginoon. At ito po ay isang malaki po yung pag-asa natin na gagaling at yung pag-iisip po natin ay ma-uplift po natin sa mga makalangit na bagay at maiisip po natin yung langit kung dito pa lang sa lupa ma-appreciate na natin yung gawa ng Panginoon na kay ganda paano pa lang po paano na kaya kapag
andoon na tayo sa langit na kung saan hindi na po tayo makaranas ng mga suffering doon. Spiritual lessons from nature. So, dito po ay meron po tayong mga mahahalagang aral na makukuha. Yung mga first object lessons po natin na mapupulot kapag tayo po ay nag-i-expose sa ating kalikasan. Number one po, teach patience spiritual truths from nature. Every flower is a reminder of God's love and care. So sa pamagitan po ng nature, tayo po mismo na lumalakad doon ay atin pong makikita po natin yung aral ng patience. So, hindi po lahat ng tinanim natin ay sabay-sabay na tumubo. So, yun lamang po ay meron po siyang aral na kinakailangan nating matutunan. So, kagaya po ng mga bulaklak at mga dahon, makikita natin yung pagmamahal. So, sabi nga doon na every flower na makikita natin sa field, yun po ay expression ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. So, yung kalikasan po, isa po itong lesson book na kung saan marami po tayong aral na makukuha. Pero makakamtan lamang natin ang aral na yun kapag tayo po mismo ang siyang mag-experience sa bagay na yun at sa pamagitan din po ng pag-observe natin sa kalikasan. Nature is the best place to share about new life in Christ and the light of salvation. So kapag tayo po ay nasa kalikasan, 'di ba yung ating pong utak ay free po sa mga burdens or kumbaga malinaw po yung ating utak. So ito po yung pinakamagandang place o pinakamagandang lugar na kung saan dito po natin pag-usapan yung kabutihan ng Panginoon kung paano tayo niligtas ng ating Panginoon at yung mga liwanag na ibinigay ng Panginoon sa atin patungkol sa kaligtasan. So ito po ay isang awitin na kinompose po ni Benjamin Cleveland. All could I find from day to day. All could I find from day to day a nearness to my God. Then would my hours glide sweet away. While leaning on his word, Lord, I desire with thee to live anew from day to day in joys the world can never give, nor ever take away. Bless Jesus, come and rule my heart and make me wholly thine, that I may never more depart nor grieve thy divine love. So ang kanta pong ito ay nagpapahayag po ng pananabik na makapiling yung ating Panginoon. Yung yung pagnanais po na maranasan yung presensya ng Panginoon na hindi po makukuha ng kahit na sino man. Yung ah, kapayapaan na tanging ang Panginoon lamang ang makapagbibigay. So, isa din po itong taimtim na paghingi ng presensya ng Panginoon. So, sa gitna naman ng mga pagsubok na nadadanasan. So, next po, ito pong kanta na ito ay kinompose din po ito ni Ray Palmer. My faith looks up to thee. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my guilt away. Oh, let me from this day be wholly thine. May thy rich grace impart strength to my fainting heart. My zeal inspire as thou hast died for me. Oh, may my love to thee pure, warm, and changeless be, a living fire. While life dark's maze I tread, and griefs around me spread, be thou my guide, be darkness turned to day, wipe sorrow's tears away, nor let me ever stray from thee aside. So itong awit pong ito ay isa din pong panalangin na humihingi po ng kapatawaran at gabay. Gayun din humihingi po ng lakas upang mapanagumpayan po yung mga pagsubok sa buhay. So sa gitna po ng kalikasan, kapag tayo po ay na-expose sa kalikasan, maramdaman po natin yung presensya ng Panginoon na nakikipag-usap sa atin. So, holistic healing. So, ito po yung nais ng Panginoon. Sa lesson po natin sa chapter 19, ay ito po yung ninanais ng Panginoon sa atin na hindi lamang po tayo gumaling physically, kundi nais po ng Panginoon na gumaling tayo sa ating spiritual na kalagayan. Nais niya po na ma-restore
po sa atin yung relasyon natin sa Panginoon na nasira dahil sa kasalanan. Physical and spiritual healing happens when patients are surrounded by loving people and the influence of Christ. So, ang tunay po na kagalingan ay hindi lamang po sa ating physical, kung hindi, ito po ay ah, sa buong aspeto ng ating buhay. So, kapag ka po yung isang may sakit, kapag napapalibutan po siya ng mga tao na may malasakit sa kanya, nagpapakita ng pag-aaruga at pagmamahal, at higit sa lahat kapag ka ang taong may sakit ay napalibutan po ng mga tao na malapit sa Panginoon, ay mas madali po yung healing sa kanya. Yun po yung nagsisilbing gamot sa kanyang puso at maging gamot din po sa kanyang kaluluwa. So, yun po yung um, holistic healing na nanais ng Panginoon. Hindi lamang tayo ma-restore physically, ngunit halo tigit po, ma-restore po tayo spiritually. And under these conditions, many are healed both in body and spirit. Joy and strength are restored. So, titingnan natin kapag tayo po ay napapalibutan ng atmosphere of heaven. Napapalibutan tayo ng mga taong malapit sa Panginoon, malinis na kapaligiran, at mapagmahal na mga tao. Nakita natin yung pagmamahal ng Panginoon sa pamagitan ng mga tao na nakapalibot sa atin, ay hindi lamang po yung physical yung gagaling, kung hindi yung buong pagkatao po natin, yung emotional aspects, ganun din po yung spiritual. As health returns, grows, faith in Christ grows, bringing peace, strength, and confidence in God's presence. So sa paggaling po natin physically, kasabay din po na lumalago yung ating pananampalataya. So kapag in-apply po natin yung design ng Panginoon sa pag-restore ng ating health, ay mas mapapalapit po tayo sa Panginoon. Napapalapit tayo sa Kanya na siyang nagdala sa atin ng pag-asa. Nagkakaroon po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po na tanging ang Panginoon lamang ang nakapagbibigay sa atin. Bibigyan niya po tayo ng kalakasan at magkakaroon po tayo ng pagtitiwala sa Panginoon kahit anuman po yung mangyari. So, sa atin pong pag-aaral sa gabing ito, ay makikita po natin yung kahalagahan po ng kalikasan na kung saan ito po ay bahagi po ng plano ng ating Panginoon na ninanais niya po na hindi lamang po tayo gumaling physically, ngunit lalo tigit po yung ma-apply po natin yung mga simple remedies na hinanda ng Panginoon at gayon din yung spiritual natin na kalusugan ay maibalik po natin sa ating Panginoon. At muli po, magandang gabi po sa lahat.